let's proceed now to the last solution when it comes to the first ordered ordinary differential equation. So take note, ang ating mga sinusolve pa rin dito ng mga differential equation ay may highest derivative po na first order. Ayan, first derivative, or the order is first, or first order. Ayan. Okay. So ngayon, ito naman, paano natin masasabi na coefficient linear in two variables yung ating differential equation? So kapag halimbawa, let's say, it is in a form of a sub 1x plus b sub 1y plus c sub 1 dx plus a sub 2x plus b sub 2y plus c sub 2. Wherein, itong coefficient linear na sinasabi, itong dalawang ito, is being represented by a straight lines. So being represented by the equation of straight lines. So you have that a sub 1x plus b sub 1y plus c sub 1 is equal to 0. And another one, it's a sub 2x plus b sub 2y plus c sub 2 is equal to 0. So, okay. Naalala nyo ba yung tungkol sa mga pagdating sa mga solution ng mga ganitong klaseng equation? Diba yung parang meron silang paano ba natin malalaman kung ang dalawang equation of the line ay nag-intersect o nagpa-parallel o di kaya nagko-coincide lang? Diba? Usually pag may pag intersecting lines, ibig sabihin meron silang intersection. Diba? Yung pag ginarap mo siya, syempre may intersection. O di kaya kapag meron kang nakuhang distinct na sagot o solution doon sa dalawang equation na yon. Pangalawa, kapag parallel lines, usually, yung paano mo malalaman kapag parallel lines? Halimbawa, pag parallel lines, malalaman mo siya kapag kapag yung halimbawa, you have x plus y minus 2 is equal to 0, o di kaya, ayun, x plus y minus 2 at saka x plus y plus 5 is equal to 0. So yan, maituturing mong parallel lines yan. Kasi, eto, parehas lang eh. Diba? Parehas lang sila ng slope, diba? Pag parallel lines. Pag parehas po sila ng slope, o hindi parallel lines yun. Pag parehas po sila nung, kunyari, yung a sub 1 at saka a sub 2, tapos yung b sub 1 at saka b sub 2, pag parehas sila, they are said to be parallel lines. And usually, pag mga parallel lines, dahil hindi nga sila nagme-meet, so wala po silang solution. So wala po tayong makukuha ditong x and y. Diba? Okay? O di kaya naman, pag halimbawa, kunyari, dito naglagay ako ng 2x, tapos 2y. So kahit na nakamultiply pa to sa 2, pero the way na proportional pa rin, kahit hindi equal, pero proportional naman, no, yung a sub 1, tapos sa a sub 2, tapos yung b sub 1 sa b sub 2, so may tuturing pa rin pong parallel lines yan. Tapos yung merong tipong yung coincide, okay, yung tipong iisa lang po yung kanilang direction, okay? So yung tipong halimbawa, you have an equation of x plus 2y is equal to 6. Tapos another one is 3x, no? 3x plus 6y is equal to 18, no? So yung tipong pag ito, yung isang equation mo, minultiply mo sa isang number, let's say 3, ito rin yun eh. Diba? So yun yung tinatawag natin na yung solution niya is marami po siyang maging solution. So marami po siyang possible na sagot doon sa x and y. Dahil ito yung maituturing nating mga coincident lines. Okay? Ayan, coincide lines, no? Okay. Ngayon, syempre, i-apply din natin dito yung differential equation. So, we will have here two ways or two cases para ma-solve natin yung mga ganitong klaseng equation. So, case number 1. Kapag halimbawa, no, 'di ba yung sa may a sub 1, a sub 2, b sub 2 at saka b sub 1. So, kapag nag-represent po sila o yung dalawang equation of the straight line is being represented by two parallel lines that are non-identical, no? Hindi po sila identical. So we're in, let's say this one, a sub 2x plus b sub 2y is equal to k multiplied by a sub 1x plus b sub 1y. Yung tipong pag yung isang kunyari yung coefficient ng x at saka yung coefficient ng y, pag dinivide mo siya sa isang number, you will get yung yung nandun din sa may equation din. Yung nandun naman sa kabilang side o yung kabilang term. Okay? Yung tipong halimbawa. Ito yung mga klase ng halimbawa na kunyari. Ang equation mo kunyari 2x plus 3y
minus 5, yan, dx, no? Tapos yung isa naman, let's say plus 6x plus 9y, pero instead na minus 10 or minus 15, I think, plus 7. Yan. Okay? So pag mga ganitong klaseng equation wherein itong 6x plus 9y is actually ano siya? 3 times nung 2x plus 3y, which is also ito rin yun eh. Okay? Parang lumalabas yung 3 is yung tinatawag natin proportionality constant. So pag mga ganitong klaseng equation, okay, ang meron ka, okay, so you are going to use this case number 1. And para magawa mo siya, so ang gagawin mo lang is isiset mo lang yung v na a sub 1x plus b sub 1y. So sa kasong ito, parang ang gagawin mo, yung 2x plus 3y, gagawin mo siyang v. Tapos yung 6x plus 9y, gagawin natin siyang 3v. No? So ganun po yung gagawin natin. So ito po yung naisip natin paraan para ma-solve yung mga ganitong klaseng equation. Is to set yung v is equal to a sub 1x plus b sub 1y, kung sino man yung mas mababa yung value ng a sub 1 at saka b sub 1. Then solve that equation using separation of variables. So yung tipong ganyan. Okay? Ngayon, yung susunod na case is kapag yung dalawang straight lines o yung dalawang equation of straight lines ay nag-intersect o nagkaroon po ng intersection. So what you're going to do is gagamitin mo yung intersecting point para makuha natin yung solution para sa isang differential equation. So, di ba yung ating equation is ano eh, di ba? Kunyari, a1x, di ba ganyan yung equation natin, no? C sub 1. Yan. Tapos, dx, yan, plus a sub 2, x, plus b sub 2y, plus c sub 2, yan. Dy is equal to 0. So pag ganyan naman, okay, so let's say ganyan, no? Tapos yung dalawang itong dalawang coefficient ng x and y or itong dalawang coefficients na to ay merong naging intersection kapag inequate sila sa 0. So ngayon ang gagawin mo is maglalat ka ng x is equal to u plus h at y is equal to v plus k. So ngayon, para medyo mas madali, tanggalin na natin to, guys. Tanggalin na natin yan. Okay? Pero basta dapat alam mo yung h and k. Okay? Alam mo yung intersection ng dalawa. Okay, sir, paano kung malalaman yung intersection? Siyempre, by elimination or substitution. Diba? Okay? So, ito na lang gawin mo para mas madali instead na mag-let ka pa ng ganyan. Ang gawin mo na lang, itong equation na to, gawin mo na kaagad diretso ganito. Okay? So, gagawin natin siyang homogeneous differential equation. Ito, pag gumamit ka ng case number 2, provided na dapat yung equation ng straight lines doon sa coefficient ng itong equation na to ay may intersection, ha? So, kailangan i-check nyo muna yung dalawang equation kung may intersection or wala. Pero syempre, madali mo na lang malalaman yun eh. Diba kanina sa case number 1, so paano natin alaman? Kapag proportional, yung mga A at saka B. O, pag hindi proportional, edi case number 2 lang yun. Agad-agad. Okay? Ganun lang naman yan, isa eh. Kailangan tignan mo lang maigi yung A sub 1, B sub 1, A sub 2, at saka B sub 2. Kung napansin mo na something proportional, use case number 1. Pag hindi naman siya proportional, edi case number 2 lang. O ngayon, ganito lang gagawin natin, ha. Kailangan alam mo lang kung ano yung A1, B1, A2, B2. Kasi, ito lang siya, oh. Bali, kung ano man yung A1 dito na nakamultiplied sa X, or kung ano man yung mga A na nakamultiplied sa X, ito lang yun, no? Imumultiply mo lang sa U. Sa letter U. Ayan. Tapos lahat ng B na nakamultiplied sa Y, imumultiply lang natin siya sa V. Tapos dito, lalagyan lang natin ng differential U, yung unang term, tapos differential ng V. Then after that, okay, yung V o yung U, papalitan natin ng VZ. And dahil papalitan na natin ng VZ yung U, syempre, papalitan din natin ng DU. Syempre, you will have VDZ plus ZDV. Yan. Okay, ngayon, pag nasolve mo na yung equation, o pag na-integrate mo na lahat-lahat, ang gagawin mo is, kung ang makuha mong sagot ay in terms of U at saka V, kailangan ibalik mo yung
u at saka v. So yung u gagawin natin siyang x minus h. So well, yung h, kung ano man yung h dito. Tapos yung v gagawin natin y minus k. Para makuha na natin ang final answer. Tapos yung isa naman, yung ito nga, sabi ko nga kanina, no, yung x plus 2y minus 4 galing dito is equal to 0. Then yung isa nanggaling naman dito. So, pero ang ginawa natin, sinama natin pati yung negative. Ayan, negative 2x minus y plus 5 is equal to 0. Then dito, na-identify natin ang a sub 1 is 1 because of x, b sub 1 is 2, tapos yung a sub 2 is negative 2, tapos ang b is negative 1. Okay. O, tignan natin guys ha. Are they proportional? Proportional ba yung ating mga values ng a and b? Okay. Are they proportional or not? Yung a and b. Okay. So kung titingnan natin, hindi po sila proportional. Ayan, yung tipong pag yung, kunyari yung a sub 1, yung 1, minultiply mo sa negative 2, eh ganun din yung nangyari dito sa b. So hindi po sila proportional. Kaya ang gagamitin natin ditong case ay case number 2. Ayan, yun yung gagamitin natin. Ngayon, para umpisahan natin ang case number 2, isolve muna natin ang intersection nitong dalawang equation na ito. So, x plus 2y is equal to 4. Nilipat ko yung negative 4. Tapos yung isa naman, negative 2x minus y. Nilipat ko yung 5, negative 5. Tapos ang gagawin ko, i-multiply ko lang to both sides yung unang equation sa 2 so that you can have 2x plus 4y is equal to 8. Tapos negative 2x minus y is equal to negative 5. Okay, tapos ang gagawin ko lang pag-add. Ito cancel. 3y equals 3. Kaya ang nakuha mong y is 1. Ngayon, para makuha mo si x, gamitin mo yung isa sa mga equation by substitution. So, yung y mo is 1. So, magiging 2 ito. Pag nilipat ko yung 2 sa kabila, you will have x is equal to 2. Okay, di ba? Ayan, nakuha natin yung x and y. So, ito na bali ang ating intersection. At ang ating h ay ang 2 at ang k ang 1. Okay? So, yan po yung pagdating sa case number 2. Okay? Then after that, para hindi na po kayo mahirapang mag-substitute pa ng u at saka v, so ang gagawin na lang po natin is susundan lang po natin tong format na to. Okay? Susundan lang po natin yung format. So, since ang a sub 1 mo ay 1, diba? So yung 1, minultiply na lang natin sa v. So, this is 1, no? 1 to di ba? 1 yung a sub 1. Yung b sub 1 is 2, kaya naging u plus 2v. Tapos yung a sub 2, negative 2. Yung isa, negative 1. Pero as you can see, nilabas lang natin yung negative, tapos 2u plus v. Then after that, solve it as homogeneous differential equation using u is equal to vz at ang du ay vdz plus zdv dahil sa product rule. Then after that, as usual, kung ano po yung ginagawa nyo sa homogeneous differential equation. Ngayon, syempre, isi-separate mo yan. So, ito po yung magiging resulta ng separation. Okay? Ayan, check nyo lang po maigi kung paano po niya kinonbine, diba? And as you can see, ang ginawa ko muna dito is, dito, nilapat ko muna lahat ng may dz, tapos lahat ng may dv. Tapos dahil may dv pa ditong isa, so ang ginawa ko, kinonbine ko to. Kaya na-cancel out yung 2vz at saka itong negative 2vz na may dp din. Ayan. So kaya ang natira na lang dito, yung vc squared minus v. No? Kasi yung negative minultiply sa v. Okay? Then after that, factor out, then do the separation. Ngayon, ito guys, tignan maigi. Ito, tignan nyo po ito maigi. Kasi pwede natin yan ma-solve by decomposition into partial fraction. Kasi kung mapapansin nyo po, yung z squared minus 1 is factorable, di ba? Factorable yung z squared minus 1 eh. So kaya ang gagawin natin, kailangan, bago natin siyang i-integrate, i-decompose muna natin into partial fraction. Okay, so anong magiging resulta kapag partial fraction natin? Okay, so ito po siya. Okay, tingnan maigi guys ha. So yung z plus 2 over yung z squared minus 1 naging z plus 1 times z minus 1. Then, ang magiging partial fraction na kailangan natin dito ay 2.
wherein yung denominator ay mga linear factor at ang numerator ay mga constant. So ngayon, ang ginawa lang natin, minultiply lang po both sides. Multiply both sides doon sa denominator ng z plus 2, which is yung z plus 1 times z minus 1. Then, you will have already this one. Okay? O ngayon, para mas madali nyo mahanap si A and B, gamitin nyo lang itong mga factors na to as your basis. Ang ginawa ko lang naman dito, as nag-set lang po ako ng mga values ng z, wherein yung mga factors ay magiging 0. For example, kapag ang z ko ay 1, yung z minus 1 will be cancelled out. Kasi pag nilagay ko yung z dito na 1, edi 1 minus 1, 0. Kaya ang naging resulta lang is yung z is equal to 1, sa left side, naging 3, dito sa may b, naging 2. Kasi 1 plus 1 is 2. And therefore, b is equal to 3 halves. Tapos, ganun lang din, if z is equal to negative 1, para ma-cancel out yung z plus 1, so ang naging resulta po ay a is equal to negative 1 half. Then after that, ito na po ang resulta ng ating partial fraction. Ito na. Tapos ang gagawin na natin is we are going to do the integration. Pero ayusin muna natin yung paano natin siya ilalatag sa integral. Ayan. Okay. So ito na po bale. Bale itong z plus 2 over z squared minus 1, ito na siya. Okay. Ito na po siya. Tapos kasunod yung dp over v. Then after that, integrate po yan, integrate. Then, of course, pag in-integrate mo to, you will have negative 1 half ln of z plus 1 plus 3 halves ln of z minus 1 plus ln of v is equal to c. Ngayon, dahil merong mga 2 dito, so ang gawin ko, i-multiply ko both sides by 2. So that you can have this one, negative ln of z plus 1 plus 3 ln of z minus 1 plus 2 ln of v is equal to c. Then after that, ang gawin ko na lang po, yung 3, erase ko sa may z minus 1. Yung 2, erase ko sa v. Yung minus, hayaan lang natin siya dyan. Yan, gawin mo lang ganyan. Minus ln of z plus 1. Pagkatapos, pagsamahin mo na sa isang ln, kasi lahat naman sila may ln, diba? Yan, no? Okay, so ito na siya, no? Bale, kasi diba according dun sa rule natin, kapag log of m plus log of n, okay, that will become log of mn. So yung po yung nangyari sa kaso ng z minus 1 raised to 3 at saka ng v squared. Ayan o, pinag-multiply lang natin. Tapos kapag magdi-divide ka naman, o kapag magma-minus ka ng log, it will become a log of quotient. So kaya yun yung nangyari naman dito sa may minus ln of z plus 1. So nasa denominator ngayon yung z plus 1. At sabi ko nga kanina, kapag may number na nakamultiply sa logarithm, so ang gagawin mo, yung number na nakamultiply will be a power nung quantity na nasa loob ng logarithm. Okay? Ngayon, syempre ang gagawin natin para matanggal si ln, a-applyan lang natin ang e. So let's say dito sa may left side, in-applyan na natin ang e. Syempre, cancel out yung ln at saka yung e. Pero dito, pag yung e, na-raise mo sa constant, magiging constant pa rin, guys. Okay? So, kaya parang ang nangyari lang, parang tinanggal mo lang yung ln. Okay? Kasi pag yung e raised to c, okay, so still, it will become constant pa rin. Okay? Tapos, after that, so ang ginawa ko lang po, minultiply ko both sides by z plus 1. So, dinala ko siya dyan para maging ganyan. Then, after that, since nag-set ka ng diba? Nag-set ka ng u is equal to vz, diba? So, ibabalik mo lang yung yung z. So, yung z will become u is equal to or u over v. So, ito po yung nangyari dyan. Ayan. So, yung z naging u over v. Ayan. Binalik lang natin mula dun sa kaninang ginawa natin kanina na u is equal to vz. At pagkatapos, okay, so ito na po yung sumunod na nangyari, ha? Ito na po yung sumunod na nangyari. Yung minus 1 at saka yung plus 1, naging, actually, ang ginawa lang dyan, ganyan ganito guys. Yung u over v minus 1, syempre nilagyan mo lang siya ng parang in-express mo lang siya as a fraction, yung 1. So, ginawa lang natin siyang v over v. Tapos, yung sa may ganun din, yan, plus 1, di
Ganun lang po yung nangyari, guys, ha? Baka nagtataka kayo, bakit naging ganun, sir? Okay? It is because of this one. Ayan, So, ito yung sa may left side. Ito yung sa may right side, no? Ayan, Okay? Then, after that, yung sa may left side, guys, ang gawin natin is i-distribute natin yung power. Distribute natin yung power. So, bago natin siya i-cancel out, bago tayo mag-cancel out, no? Ayan. So, may b squared ka dito, 'di ba? Tapos may b cubed ka sa baba. Ngayon, b squared divided by b cubed will become 1 over v, 'di ba? Okay, so makakancel yung b squared diyan, dito yung v. Okay, at ngayon, kung napansin niyo po, parehas silang may over v yung magkabilang side ng equation. Kaya pwede natin siyang i-multiply both sides by v hanggang sa maging ganito na lang siya. Okay? Yan. Tapos, ang sabi natin kanina, isiset natin na yung diba, yung u is equal to x minus h. Tapos yung v natin is equal to y minus k. So yung u natin is x minus h. Ano ba yung h natin? Yung 2. Ayan, Tapos yung k natin is 1. So yun ang ginawa natin. Yung u ginawa natin x minus 2. Yung v ginawa natin y minus 1. Okay, ganun din sa may dito sa may bandang C. And then, ito na po siya. Simplified na lang po, then you will come up with that answer. Pagdating po sa case number 2. So, medyo mahaba-haba lang talaga siya, guys. Okay, dumaan muna siya sa pagiging homogeneous, then simplified. Okay? And then, for our last item, okay, let's have this one. Okay. Yung number 2, ayan. So we have quantity of x plus 2y minus 1 dx plus 3 quantity of x plus 2y dy is equal to 0. Here, ito yung ating magiging equation. So we have x plus 2y minus 1 is equal to 0, 3x plus 6y is equal to 0. At kung titignan natin yung kanilang mga values ng a sub 1, b sub 1, a sub 2 at b sub 2, so masasabi natin na they are proportional. Ibig sabihin, okay, ang ating gagamitin case dito ay case number 1. Wherein, ang mangyayari po dito, dahil you have 3x plus or 3 quantity x plus 2y, so ang nangyari po kasi dito, yung ating a sub 2 or a sub 2, yan. A sub 2x plus b sub 2y will be equivalent to 3 times nung a sub 1x plus b sub 1y. So, ganun po ang nangyari. Okay? So, ngayon, dahil dyan, ang ating gagawing v ay si x plus 2y. And then, syempre, ang mangyayari kay 3 times x plus 2y will become 3v. At dahil, syempre yung v, gagawin natin siyang in terms of x and y, so maapektuhan din pati yung derivative. So dapat kasama din pati yung differential. So pag kinuha mo yung differential ng v, dv, magiging dx plus 2dy. Then ang gagawin natin is we're going to substitute yung dx, gagawin natin dv minus 2dy. Para ang magiging dating ng ating differential equation ay in terms of v lang muna at saka in terms of y. So ngayon, ito ang nangyari, yung x plus 2y naging v. Yan. So ito, itong x plus 2y naging v. Tapos yung isa naman, yung dx naging dv minus 2dy. Okay? Then after that, do the separation of variables hanggang sa maging ganito na siya, guys. Ayan, hanggang sa ma-separate mo na yung mga variables. Then after that, integrate. Kaya lang yung pag-i-integrate ng yung v minus 1 over v plus 2 ay pwede mo siyang gamitan ng pwede mo siyang gamitan ng substitution rule, wherein mag-set ka lang ng u is equal to v plus 2, tapos yung v minus 1, since dito kasi kung titignan natin, if u is equal to v plus 2, therefore v is equal to u minus 2, so kaya ito siya, v minus 1 naging u minus 3. Tapos in-integrate po siya in terms of letter u. And then after that, kung mapapansin niyo po dito, diba, binalik kasi yung u as v plus 2. Pero kung titignan niyo po, nawala yung 2 kasi kinonbine lang po sila nung sa c. So kinonbine lang dito. Kaya pagdating dito, nawala na siya.
Kaya ito na lang yung magiging integral ng v minus 1 over v plus 2. And then after that, integrate mo na rin yung isa, yung dy, edi magiging y lang yan, di ba? Tapos i-integrate mo lang yung 0, magiging c. Then after that, ito na siya. Okay, ito na po yan, no? So ito na. Ngayon, ang gagawin natin is ibabalik na natin yung v. Diba? Sabi natin yung v is equal to x plus 2y. So binalik na natin siya dito. Ayan. So ito, binalik na rin natin. Ayan. So ngayon, yung right side o yung left side naging x plus 3y. Dito naman sa bandang kanan, dahil merong 3 dito, pwede mo siyang gawing exponent ng x plus 2y plus 2. Then after that, you can already have this, yung pagdating sa e. Ayan, cancel yung sa may e at saka ln. Okay, kailangan po practicein natin yung sa may bandang e at saka ln. Okay, then you already have this answer. Okay? Actually, there are other answers din. So, pwede ko pang ilipat yung c sa kabila. Okay, pwede rin po. Actually, pwede din. Ito, yung c, ilipat mo sa kabila. You can also have ce raised to x plus 3y is equal to x plus 2y plus 2 raised to 3. Ayan, pwede siyang ganyan. Okay? Pwede mong ilipat yung c sa kasi total, naka-multiply lang naman yan. Okay? Ayan. Mag-iiba lang naman yung value niyan pag, pag may particular solution na, di ba? Okay? Tapos, yung kanina pala, dun sa ating naunang item kanina, yung c, pwede mo ring ilipat sa dito. Parang pwede mo siyang gawing pwede siyang gawing c times x minus y or x minus y minus 1 raised to 3 is equal to x plus y minus 3. Yan, pwede rin po siyang ganyan. Okay?